Napansin ito ni Javier habang nasa sulok siya nakatayo at nakamasid lang sa paligid. Tumingin sa taas si Javier at namataan niya ang isang chandelier sa ibabaw ni Jacobo. Umusal siya ng dasal. Biglang nayanig ang kisame at dahan-dahang nauga ang chandelier. Naramdaman nito ni Jacobo, kaya bago pa man siya mabagsakan ay nakatalo na siya agad kasama ang ilang mga tauhan. Ah! Napadive sa sahig si Jacobo sa impact at napadapa naman si Javier sa takot. Psh! Tumalsik sa paligid ang ilang maliliit na bubog at nasugatan ang mga tauhan ni Jacobo. Galit na bumangon si Jacobo at inutusan ng tauhan na buksan ng hawla. Doon sa lagusan, yun ang pagkakataon natin. Javier, huwag kang tumuwad dyan, tayo na! Sigaw ni Jericho. Dali-daling umakyat si Javier at tumalon sa dingding ng hawla. Kinuveran kaagad ni na Jericho at Gregory sina Javier at Michelle at pinaunang pinapasok sa malaking lungga habang dinidistract nila ang Will de Oren. Tapusin sila! Nakapasok si Jacobo sa pintuan. Sumenyas ito sa mga tauhan at pumasok sa hawla ang tatlong bandido. Mabilis na umikot sina Gregory at Jericho at natakpan sila ng malaking katawan ng Will de Oren, kaya hindi agad sila maatake ng mga bandido. Samahan mo si Michelle, pipigilan ko sila. Wika ni Gregory nang makalusot sila sa lungga. Hindi! Tutol naman ni Michelle. Michelle, kailangan na nating umalis! Hinawakan ni Jericho si Michelle at ibinaba sa tunnel. Naiwan naman sina Gregory at Javier habang sinusubukang labanan ang Will de Oren. Kyaa! Ungol ng malaking daga at nagawa nila itong itaboy papunta sa gitna ng hawla. Subalit nakaikot agad si Jacobo at sinubukang pasukin sina Javier at Gregory. Hindi kayo makakatakas sa akin! Wika pa ni Jacobo. Pero umusal agad ng spell si Javier. Naputol ang lubid at nahulog ang gate. Natrap sina Jacobo kasama ang Will de Oren. Buksan niyo ang talangkan! Ah! Hysterikal na sigaw ni Jacobo nang lapitan sila ng Will de Oren. Nagkukumahog naman sa pag-akyat sa rehas ang tatlong bandido, subalit sa isang hampas ng buntot ay nahati ang mga katawan nila. Kumalat ang laman loob ng mga tauhan ni Jacobo at naslide sa sahig ang kalbong mama dahil sa dugo. Si Jacobo na lang ang natira sa mga tauhan na natrap sa loob ng kulungan. Kaya naman, nagmamakaawa ito kina Gregory at Javier na tulungan siyang makalabas. Pakiusap! Tulungan ninyo ako! Ah! Sigaw ni Jacobo matapos ngat-ngatin ang isang binti nito. Mabilis itong hinila ng Will de Oren at pinagpiestahan sa gitna ng arena. Huling daing ni Jacobo habang dinudurog ng matatalas ng ngipin ang kanyang mga laman at buto. Hanggang ngayon pala, ginagamit mo pa rin ang mga luma mong estilo. Nakangiting sabi ni Gregory. Pinakamabuting wag mo na lang ito sasabihin kahit kanino. Sagot naman ni Javier na nakangiti din. Gamit ang isang sulok ay tinahak na ng apat ang madilim at masikip na tunnel. At nang makarating sila sa dulo ay nadatnan nilang nakalak ang bar sa lagusan. Sinubukan ni Jericho na putulin ang kadena. Natutuwa kong makita kayong dalawa dito. Nasaan ang iyong mga kabalyero? Tanong ni Gregory kay Jericho. Hinawakan ni Gregory ang kamay ni Michelle at hindi naman ito nakaligtas sa paningin ni Jericho. Medyo nasaktan siya at nailang, gayon din si Michelle. Samantalang tahimik lang din na nakamasid si Javier sa love quarrel ng tatlo. Halata ni Javier ang kaunting selos sa mukha ni Jericho. Medyo nabagabag siya at hindi alam ang sasabihin.
Itiniya ni Jericho ang buhay nito para lang makapunta sa lugar na ito at mailabas ng ligtas at buhay si Michelle. Ngunit ganito lang din palang eksena ang kanyang madadatnan. Kaya naiintindihan ni Javier ang nararamdaman ni Jericho at hindi niya ito masisisi. Tara na, kailangan natin magpatuloy sa paggalaw. Masungit na sabi ng prinsipe matapos mabuksan ang bakal na gate. Salamat, Jericho. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sabay tapik ni Gregory sa balikat ni Jericho. Tumangulang ang prinsipe. Makaraan ng ilang sandali, makikitang nakaupo na ang apat sa isang campfire sa gitna ng kakahuyan malayo sa kastilyo ni Jacobo. Magkatabing nakaupo sina Michelle at Gregory. Samantalang magkasama naman sina Jericho at Javier sa isang nakatumbang punong kahoy. Natutuwa ako dahil nagawa ninyong itaya ang inyong mga sarili para lang sa ganitong kadelikadong misyon. Na kayong dalawa lang. Wika ni Gregory. Tumingin si Michelle kay Jericho. Umiwas ng tingin ng prinsipe, ngunit nahalata ito ni na Gregory at Javier. Hindi itataya ng aming ama ang buhay ng kanyang mga kabalyero para lang sa isang utusan. Medyo magaspang na salita ni Jericho, pero hinayaan lang ito ni na Michelle. At gayon pa man ay sinuway mo siya at pumunta pa rin dito. Sagot ni Gregory. Sa katunayan, dumating lang ako dahil nakiusap si Raya sa akin. Saad ni Jericho. Sa tingin ko magpapahinga na ako. Wika naman ni Michelle dahil halata niya na medyo umiinit na ang tagpo sa pagitan nilang tatlo. At saka naiilang na rin siya sa kanilang sitwasyon. Sinundan siya ng tingin ng prinsipe. Dapat magpahinga na rin tayong lahat. Sang-ayon naman ni Jericho. Magbabantay muna ako saglit. Ani ni Gregory. Umalis din at nagpunta sa kabilang bahagi. Uupo na lang ako dito. Sapat naman ni Javier at tanging siya lang ang natira sa bonfire. Nang makatulog na sina Michelle at Jericho ay lumapit si Javier sa tabi ni Gregory na nakasanding lang sa isang puno ng akasya. Totoo bang dumating si Jericho para iligtas si Michelle dahil nagmakaawa si Raya sa kanya? O may nararamdaman siya para kay Michelle? Tama ko, hindi ba? Seryosong tanong ni Gregory. Napalunok ng laway si Javier at hindi alam ang sasabihin. Kabilin-bilinan pa naman sa kanya ni Jericho na huwag niyang ipagsasabi ang tungkol sa nararamdaman nito para kay Michelle. Umupo si Javier sa isang troso. Ano naman sa'yo? May nararamdaman ka rin ba kay Michelle? Balik tanong ng binata. Hindi na mahalaga ang nararamdaman ko. Hindi ako papasok sa pagitan nila. Sasabihin ko kay Michelle na binago niya ang pananaw ko sa buhay. Ngunit may mga bagay na hindi maaaring mangyari. Pahayag ni Gregory. Medyo nalungkot naman si Javier dahil kaibigan din niya si Gregory at naging mabuti ang pakikitungo nito sa kanila kahit napakaikli lamang ng kanilang pinagsamahan. Kinabukasan, nagising si Michelle habang pinapatay ni Javier ang bonfire gamit ang paa. Nasaan si Gregory? Nasaan siya? Tanong agad ni Michelle. Wala na siya. Malungkot na sagot ni Javier. Hindi! Tumayo si Michelle at hinahanap niya si Gregory sa paligid. Ngunit hindi niya mahagilap ni anino ng lalaki. Sinabi niya na may mga bagay na hindi maaaring maging isa. Gusto niyang malaman mo na binago mo siya ng tuluyan. Ani ni Javier. Lumapit si Jericho sa kanila. Tumalikod ang dalaga at hindi niya pinahalata ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Labis siyang nasaktan sa pag-alis ni Gregory. Di niya alam kung kailan uli sila magkikita o baka iyon na ang huling beses na magkikita sila. Kaya animoy literal na nadurog ang kanyang puso dahil hindi man lang siya nakapagpasalamat sa lalaki na kasamang nagligtas sa buhay niya. Nalungkot naman si Jericho at kahit magpatay mali siya o bilugin man nito ang ulo
ay halata nito na may puwang din sa puso ni Michelle, si Gregory. Nahahalata niya ito sa bawat paghikbi at pagpatak ng mga luha ng dalagang morena na lihim niyang iniibig. Mahaba-haba pa ang lalakarin natin, ani ni Jericho at binasag ang katahimikan nilang tatlo. Naglalakad lang si Javier pauwi habang sina Michelle at Jericho ay nakasakay sa kanilang mga kabayo. Pagpasok nila sa Terraveda ay makikitang nakatayo si Raya sa Griffin Landing na nag-aalalang nakatingin sa labas ng bintana. Umakyat si Jericho sa hagdan at tinawag ang nakakatandang kapatid. Napalingon agad si Prinsesa Raya. "Raya, may isang tao dito na gusto ka makita." Tumabi si Jericho. Tumakbo si Michelle sa mga bisig ni Raya at mahigpit na niyakap ang prinsesa na umiiyak. "Michelle, akala ko hindi na kita makikita." Napaiyak si Raya sa tuwa. Maging si Jericho ay lihim na napaiyak rin sa moment ng dalawa. Umikot si Raya at nagtama ang mga mata ni na Jericho at Michelle. Nailang si Jericho at umalis na siya na hindi man lang nagpapaalam. Kinabukasan, kasalukuyang naglalakad sina Javier at Jericho sa hagdan ng kastilyo patungo sa square. Tumango si Jericho sa dalawang cute na matandang mag-asawa na naglalakad na magkahawak ang kamay. "Tingnan mo oh, ang liwanag ng kanilang mga ngiti sa isa't isa. Nakakatuwa silang pagmasdan." Wika ni Javier habang hinahabol ang prinsipe na nauuna sa kanyang maglakad. "Yan ba dapat ang magpapasaya sa akin?" Tanong naman ni Jericho. Nag-isip si Javier. "Maaring di naman," sagot ng binata. "Ungas ka talaga, Javier." At iniwan na siya ng prinsipe. Hinabol ito ni Javier na natutuwa sa reaksyon ng kaibigan. Sa susunod na kabanata, ang nag-iisang nakaligtas sa isang pag-atake sa sambahayan ng isang maharlika at ang kanyang kakaibang lingkod ay nakakuha ng kanlungan mula sa isang dating kaibigan, si Haring Argo. Ngunit hindi siya ang babaeng tunay niyang nakikita, kaya dapat pigilan ni Javier ang hari na magpakasal sa babae na isa palang troll. Sa loob ng mataas at madilim na kuweba, makikitang nagtitimpla ng mga hiwagang potion ang isang kubang lalaki sa maliit na kalderong sinisilaban ng katamtamang apoy. Gamit ang sandok ay pinaghalo-halo niya ang mga sangkap habang siya ay umuusal ng orasyon. Matapos maisagawa ng lalaki ng tama ang ritual, ay sumandok na siya sa kaldero at binuhusan niya ng likido ang maliit na kantina. Lumapit siya sa maliit na tolda at hinawi niya ang kurtina. At mula dito, lumitaw ang isang nakaupong nilalang na may ubod ng pangit ang muka. Nakasuot ito ng itim at gulagulanit na roba habang nakalugay ang kanyang mahabang buhok na mistulang kinakalawang na sa tagal ng panahon. Tad-tad ng bukol at pigsa ang mga mukha nito at malasrek ang forma ng kanyang ulo. May mahaba itong pangil na nakausli sa malaking bibig at namumula ang kanyang mga mata sa galit sa kahihintay ng potion. "Rebecca!" sambit ng lalaking kuba. "Tapos na ba, Ukoy?" Tanong ng hukluban. "Oo, nakahanda na ang gayuma," sagot ni Ukoy at inabot kay Rebecca ang kantina. "Pagkatapos nito, ang kayamanan ng Terraveda ay mapapasakin na lahat." Nakangising tinanggal ni Rebecca ang takip ng kantina at ininom lahat ng potion. Napasigaw ng malakas si Rebecca nang magsimulang umepekto ang potion sa loob ng kanyang katawan. Napayuko ito sa lupa at nawalan agad ng malay.
Nakangising kinuha naman ni Ukoy ang bote mula sa mga kamay ni Rebecca na isa ng ganap na tao. Kinabukasan, sumakay sila sa kanilang mga kabayo at naglakbay sa kakahuyan papunta sa Terraveda. Huminto sila sa isang mataas na burol nang matanaw nila ang mga makukulay na bandila sa mga tutok ng tore ng Terraveda. Tinanggal ni Rebecca ang kanyang hood para ipakita ang magandang muka ng isang ganap na babae at nakangiti niyang pinagmasdan ng Terraveda. Samantala, naglalakad naman sina Mang Rigor at Javier sa Lower Town at makikita si Javier na puno ng mga kaldero ang mga bisig. Tuloy ka lang, Javier. Marami pa tayong gagawin ngayong araw. Wika ni Mang Rigor. Nauuna itong maglakad kay Javier. Dagsa ng mga mamimili ang buong palengke kaya nahihirapan si Javier na makadaan sa kalye. Halos mahulog na sa kanyang mga kamay ang dalang mga maliliit na kaldero sa dami nito. Ito nga'y isang abalang araw at palagi nyo na lang kung pinapahirapan ni na Jericho. Reklamo pa ni Javier. Tumigil ka sa kakareklamo mo. Hindi bababa sa kawili-wili ang gawain, kaya magpasalamat ka. Saad ni Mang Rigor. Tiyo, nangongolekta tayo ng mga kaldero. Ginagawa natin ang parehong bagay tuwing Huwebes sa eksaktong lugar at parehong oras, kaya walang kawili-wili sa nangyayari. Sagot naman ni Javier. Pero laking gulat niya nang biglang hinawakan ng lalaki ang braso niya. Pakiusap. Hinahanap namin si Argo Mondragon. Saan siya matatagpuan? Tanong ni Ukoy. Nakabihis ito ng balabal at may hindi kaaya-ayang amoy. Lumapit sa kanila si Mang Rigor at tiningnang maigi si Ukoy. Sinuri at siniyasat ang itsura. At sa hilatsa pa lang ng kanyang muka ay tiyak hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan. Ano kasi? Inabot ni Ukoy ang isang maharlikang selyo sa kamay ni Javier. May apurang negosyo kami sa hari. Dagdag pa ng lalaking kuba. Di ka nalulungkot ko. Ang anumang negosyo na mayroong ka sa hari ay kailangang idulog sa karaniwang mga tanggapan. Tumingin si Mang Rigor sa selyo at sinuri ito. Mukhang ito ang selyo ng bahay ni Rigor. Saan mo ito nakuha? Tanong pa ng manggagamot. Hindi ito sa akin. Lumingon si Ukoy kay Rebecca na tinanggal ang kanyang hood. Pag-aari ko ito. Lumantad sa magtiyuhin ang napakagandang mukha ni Rebecca. Natulala naman si Javier sa kagandahan ng babae. At halos hindi na siya kumurap sa kakatitig kay Rebecca na halos ikatunaw na ng babae. Binibini. Sabay yuko ni Mang Rigor at tila nakilala niya ang babae. Nakatingin pa rin si Javier sa babae na ikinagulat naman ni Rebecca. Patuloy na nakayuko ang manggagamot. Napansin niya si Javier na kanina pa tulala kay Rebecca. Javier! Bulong ni Mang Rigor. Yumuko naman agad si Javier at ngumiti lang si Rebecca. Kinatanghalian, sinamahan na magtiyuhin sina Rebecca at Ukoy sa palasyo. Pinaharap sila sa hari na bakas sa mukha ang gulat nang masilayan niya ang mahiwagang babae. Binibining Rebecca, ikaw ba talaga yan? Di makapaniwalang sambit ni Haring Argo habang nakatayo siya sa harap ni Rebecca. Halos hindi rin ako makapaniwala sa sarili ko. Wika ni Rebecca. Meron akong balita mula sa Hilaga na ang kaharian ni Rigor ay bumagsak sa mga tulisang mananakop. Wika naman ng hari. Ang lahat na narinig mo ay totoo, kamahalan. At mas malala pa ang nangyari sa amin. Kunwaring malungkot si Rebecca. Ang iyong ama, ang hari? Tanong ni Haring Argo. Wala na siya, kamahalan. Ang kalaban ay umatake ng walang babala. Nalagasan kami ng 5-1
Hindi niya ito matiis. Hinding-hindi ako mabubuhay kung hindi dahil sa aking tapat na lingkod na si Ukoy. Ngunit nakaligtas kami at nakaabot kami hanggang dito. Nagkunwaring nahimatay si Rebecca at lumapit si Jericho upang saluhin ang babae pero naunahan na siya ng kanyang amang hari. Patawarin mo ako, kamahalan. Natatakot ako. Ang mga pagsubok na ito ay nagkaroon ng kabuluhang sumpa sa akin. Turan ni Rebecca. Ang iyong mga pagdurusa ay hindi maiisip ni naman, mahal na Berhen. Isang karangalan ng tulungan ka sa anumang paraan na aking makakaya. Pag-aalok ni Haring Argo. Isang kama lang para sa gabi ay lubos kong ikalulugod. Ani ni Rebecca na nakangiti. At isaalang-alang ang inyong sarili na aming mga iginagalang na panauhin. Ito ang pinakamaliit na magagawa namin. Saad ng hari. Bumalik sa pwesto si Rebecca at yumukod kay Haring Argo. Maraming salamat. Nakangiting sagot ng babae at lihim naman na napangiti si Ukoy. Matapos ang maikling pag-uusap ay lumabas na ang magtiyuhin sa konseho at tinahak nila ang kahabaan ng upper corridor upang umuwi sa bahay. Subalit habang pauwi sila ay kapansin-pansin naman na tila nalilito o naguguluhan si Mang Rigor. Napakatapang niyang babae. Wika ni Javier. Oo, maiksing tugon ng matanda. Grabe talaga ang pinagdaanan niya. Dagdag pa ni Javier. Grabe talaga, sambit ni Mang Rigor. Anong meron? Pagtataka ni Javier. Pansin niya kasi ang pagiging tahimik ng tiyuhin. Wala. Maikling sagot ni Mang Rigor. Javier, huwag ka muna umuwi. May trabaho ka ba? Sigaw ni Jericho mula sa dulo ng koridor. Napalingon ang magtiyuhin. Trabaho, trabaho, trabaho. Pailing-iling na sabi ni Javier habang lumalapit kay Jericho. Makaraan ng ilang minuto, ipinakita ni Javier kina Rebecca at Ugoy ang kanilang guest quarters. Naunang pumasok si Javier na sinundan naman ng dalawa. Nakita ni Rebecca ang malaking kama sa tabi ng bintana na napapalibutan pa ng puting kurtina at ang mahabang mesa na nakadisplay sa may sala. Pasensya na. Dito masyadong ginagamit kasi bihira lang ang bumibisita rito. Wika ni Javier. Patawarin mo ko, ngunit hindi ko pa nakuha ang iyong pangalan. Saad ni Rebecca. Javier. Nakangiting sagot ni Javier. Maingat na lumakad si Ukoy sa likod ni Javier at matalim na pinagmasdan ang binata. Ramdam ng kuba ang malakas na puwersang bumabalot kay Javier at tila hindi nagugustuhan ng karakas ng batang mangtatawas. Bueno, Javier, kung isasaalang-alang namin na kami gumugol kagabi sa isang kuweba, mas mainam na ito para sa amin. Salamat. Ani ni Rebecca na nakangiti. Pwes, kung may kailangan pa kayo, magtanong lang kayo. Ang silid ng aking amo ay nasa itaas lamang. Paalala pa ni Javier. Hindi na kami makakapagpasalamat ng aking amo sa kabutihang ipinakita mo sa amin. Sapat naman ni Ukoy. Matalas pa rin itong nakatingin sa binata. Bahala ka. Masungit na sabi ni Javier at medyo nawiwirduhan sa lalaking kuba. Magalang na nagpaalam si Javier kay Rebecca at lumabas na siya ng silid sabay sara ng pinto. Pwes, hindi ako matutulog dito. Mabaho sa kalinisan ng buong lugar na ito. Naiiritang sabi ni Rebecca at parang palakang nasusuka sa tindi ng amoy ng paligid. Masyado itong mabango, kaya naman hindi ito naging kaaya-aya sa pang-amoy ng hukluban na troll na si Rebecca. Bumabaligtad ang kanyang sikmura sa tuwing nakakakita at nakakaamoy ng mabangong kapaligiran.
dahil mas sanay siya sa mabaho at maruming lugar tulad ng kwadra. "Huwag kang mag-alala, senyora. Hahanapan kita ng isang lugar na mas angkop sa'yo." Nakangisi si Ukoy. Lumapit si Rebecca sa mesa. Nilapit niya ang mukha niya sa prutas at tiningahan niya ang prutas upang ito ay mabulok. Lumabas mula sa bunganga niya ang mabangong hininga na nagkukulay berde sa init at sa ilang segundo lang ay mabilis na nangitim at nabulok ang prutas sa mesa. Kaagad niyang nilantakan ito na parang baboy. Ngumiti lang si Ukoy at parang natutuwa pa sa reaksyon ng amo. Kinagabihan, sinamahan ni Rebecca sa dining area ang pamilya ng hari at sabay silang naghapunan sa mahabang lamesa. Puno ng masasarap at nakakatakam na pagkain ang mesa dahil ipinasadya talaga itong ipaluto ni Haring Argo para kay Rebecca. "Ito ay kawili-wili. Salamat." Wika ni Rebecca kay Haring Argo at pilit nang inunguya ang isang kapirasong karne kahit nasusuka na siya. "Isa itong karangalan. Ang kaharian ng mga Rigor at Mondragon ay naging magkaalyado bilang mabuting kaibigan hanggat naaalala ang bawat isa." Tugon ng hari. "Madalas ka nababanggit ng aking ama, kamahalan." Saad ni Rebecca. "At lagi ko siyang inaalala." Ani ni Haring Argo. "Pasensya na, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka." Wika naman ni Jericho kay Rebecca. Ngumiti ang babae. "Pasensya na rin, ngunit wala na ang kaharian namin." Nagkunwaring malungkot si Rebecca. "Bueno, mabubuhay pa rin ang alaala ng iyong ama sa'yo." Sambit ng hari sabay lagok ng alak. "Sana nga ganon." Ani ni Rebecca. "Ang iyong tapang, ang iyong kahinhinan. Ikaw pa rin ang dating Rebecca mula pa noong bata pa." Nakangiting turan ni Haring Argo. Maraming nagbago mula noon, kamahalan." Sagot ni Rebecca. "Ay, oo, totoo. Mas maganda ka na ngayon." Halatang nabigla si Jericho habang nakangiti naman si Raya. Peking humikab ang prinsipe. "Pasensya na pero mukhang malalim na ang gabi. Ipagpaumanhin ninyo. Mauuna na ako." Tumayo si Jericho. Lumabas siya ng silid dahil naiilang siya sa kabaduyan ng kanyang ama. Tumango naman sina Rebecca at Haring Argo. "Siyempre." Sabi pa ng babae. "Jericho?" Nakangiting tumango ang hari. "Dapat na rin siguro ako magpahinga." Umalis din si Raya. "Raya?" Nakangiti ring nakatango ang hari kay Raya. Biglang inusog ni Rebecca ang sariling plato at napansin ito ni Haring Argo. "Hindi mo halos ginalaw ang pagkain mo." Pagtataka ng hari. "Mula noong araw na yun, halos nawalan na ako ng ganang kumain." Malungkot na tugon ni Rebecca. "Sana nandun ako sa tabi mo." Ani ni Haring Argo. Ngunit hinawakan siya sa kamay ni Rebecca. "Naku, pero tinutulungan mo na ako ngayon. Ang iyong kabaitan, ang iyong pagiging maginoo ay sapat na sa akin. Mukhang kailangan na din kitang batiin ng magandang gabi, kamahalan. Ito'y isang mahabang araw para sa ating dalawa." Turan ni Rebecca at malambing na hinalikan ang kamay ng hari. Medyo kinilig naman si Haring Argo at masuyong tiningnan ang mga mata ng babae. "Siyempre, magandang gabi rin, binibining Rebecca." Nakangiting sagot ni Haring Argo at wala itong kamalay-malay sa masasamang balak ni na Rebecca at Ukoy sa kaharian niya. Naisipang gumawa ng bagong potion ni Mang Rigor para sana ipainom kay binibining Rebecca upang sa ganooy bumuti ang kanyang pakiramdam, gawa ng mahabang paglalakbay mula sa kanilang kaharian na inatake ng mga tulisan.
Noon pa man ay gumagawa na ng ganito si Mang Rigor sa tuwing bumibisita si Haring Rigor sa Terra Veda kasama ang kanyang unika iha. Dahil alam niyang may sakit na epilepsy si Binibining Rebecca simula noong siya'y bata pa at nakahiligan rin ito ang lasa ng ginagawang gamot ng matandang manggagamot. Subalit bukod dito, may napapansing kakaiba si Mang Rigor sa unika iha ni Haring Rigor. Pero hindi niya lang ma-pinpoint sa utak kung ano ito. Kaya't susubukan niyang alamin ang misteryosong bumabagabag sa isipan sa pamamagitan ng potion. Kaya sinadya niyang gumawa nito. Naabutan siya ng pamangkin na kakatapos lang sa paggawa ng gamot ni Rebecca. Lumapit ito sa kanya at sinabi rin ang kakaibang napapansin kay Rebecca. May kakaiba talaga kay Rebecca. Wika ni Javier. Oh! Tumangulang si Mang Rigor habang sinishake sa tube ang potion at nililipat sa isang maliit na bote. Karamihan ng mga bisita ni Argo ay tinatrato lang ako na parang dumi ako sa kanilang mga sapatos. Pero iba siya sa kanila. Mabait talaga siya. Kahit na may pinagdadaanan siyang pagsubok ngayon. Dagdag pa ni Javier. Oo. Napakabait na talaga niya simula noon. Wika ni Mang Rigor na ikinabigla naman ng pamangkin. Nakilala mo na siya dati? Seryosong tanong ng binata. Oh, maraming taon na nakakalipas. Duda ako na maaalala pa niya. Ngayon, Javier, may trabaho ako para sa'yo. Ani ni Mang Rigor. Uli na yan kasi naantok na ako. Nakabusangot si Javier. Ibigay mo ito kay Binibining Rebecca, kasama ang aking papuri sa kanya. Saad ng matanda. Ano naman yan? Tanong pa ni Javier. Malalaman niya rin kung ano ito. Sabay inabot ni Mang Rigor ang bote kay Javier. Ngunit ano nga ang laman ito? Usisa pa ni Javier. Sumungit lang ang tingin ng tiyuhin. Sige. Nakasimangot na sabi ni Javier. Lumabas na siya ng bahay at mabilis na tinungo ang silid ni Binibining Rebecca. Samantala, pumasok naman si Rebecca sa kanyang guest room at bumagsak sa pagiging troll, hunch ang kanyang kilos. Naglakad ito na animoy literal na may epilepsy at parang adik na nanginginig na pumunta sa mesa. Ano yan? Bumalik sa pagiging hukluban ng tono ng kanyang boses. Umupo siya sa tabi ng tray sa mesa na puno ng prutas. Kinuyakoy niya ang mga paa at nagsitalsika ng 2 pares ng sandals niya sa ere. Papuri ng hari. Nakangising tugon ng kubang si Ukoy. Nakakasya. Wika ni Rebecca. Binubulok ni Rebecca ang mga prutas sa pamamagitan ng paghinga nito. Umitim agad iyon na mistulang naging dumi ng isang kalabaw sa basahan at napuno ng mga maliliit na uod at bulate. Napakatanga ni Argo. Nabulag siya ng magagandang bagay. Nauhulog na siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Sandaling panahon na lang ay tuluyan na siyang mapapasailalim sa aking kontrol. Malababalo na tumawa si Rebecca at nilantakan niya na ang pagkain sa tray. Magaling, sagot ni Ukoy. Kumatok si Javier sa pinto at pumasok agad at naabutan niyang nilalantakan ni Rebecca ang maruming pagkain sa tray. Napatayo agad si Rebecca at pinunasan ang kanyang mukha ng panyo. Ukoy, dapat mo ibalik ang mga ito sa kusina. Ito'y ganap na nabubulok na. Bumalik sa pagiging mahinhin ang boses ni Rebecca. At tumango naman si Ukoy bilang pagsang-ayon, subalit napakatalas ng tingin nito kay Javier. Pasensya na kayo. Hindi ko sinasadyang manghimasok agad. Wika naman ni Javier. Yan ayos lang. Maliban na lang kung inabutan mo ako naguhubad. Nakangiting sagot ni Rebecca.
Namula si Javier sa hiya. Hiniling sa akin ng aking tiyuhin na ibigay sa iyo to. Inabot ni Javier ang gamot, ngunit inagaw ni Ukoy ang bote sa kamay niya. Ano ito? Medyo galit ang boses ni Ukoy. Binuksan nito ang takip ng bote at inamoy ang laman na gamot. Bahagyang kumunot ang noo ng kuba at tinakpan agad ang bote. Inihanda yan ni Tio Rigor para sa'yo, Binibining Rebecca. Paliwanag ni Javier. Ako'y labis na humihingi ng pasensya. Tiyak may pagkakamaling nangyayari. Wala akong hiniling na gamot sa kanya. Pahayag ni Rebecca na ikinagulat naman ni Javier. Ibinalik naman ni Ukoy ang gamot sa kanya. Ha? Sigurado ka ba? Pagtataka ng binata. Sigurado. Salamat. Ako'y nasa perpektong kalusugan. Nakangiting tugon ni Rebecca. Napangiti na lang din si Javier at nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Lumabas kaagad siya ng silid habang matalim siyang tinititigan ni Ukoy. Nilapag ni Javier ang bote sa mesa sa harap ni Mang Rigor pagka-uwi niya sa bahay. Hindi niya ito hiniling. Hindi niya ito kailangan. Hindi niya raw ito gusto. Wika ni Javier. Tiningnan ng matanda ang bote. Nakakainteresado naman. Ani ni Mang Rigor. Kung sasabihin mo ang dahilan. Saad naman ni Javier. Simula ng pagsilbihan ko siya, noong maliit pa lamang siya, may dinaramdam na itong sakit na walang lunas. Si Rebecca ay nagkaroon ng isang bihirang sakit sa buto na nakakaapekto sa kanyang mga kalusugan. Madalas siyang nahihirapang maglakad, lalo na pagkatapos ng mahabang biyahe. Ang tonic ko lang ang nakakapagbigay ng kaginhawaan sa kanya. Paliwanag ni Mang Rigor. Pero maayos naman siya maglakad ngayon na. Pagtataka naman ni Javier. Napansin ko nga rin. Sagot ng matanda. Kaya ang tonic ay isang uri ng pagsubok mo sa kanya? Usisa pa ni Javier. Tama ka. At nagsisimula na ako magtaka kung si Binibining Rebecca pa talaga ang Rebeccaang nasa loob ngayon ng palasyo. Pahayag ni Mang Rigor.